Yan. So, hello guys. Alam ko na medyo na-intrigue kayo dun sa post ko regarding sa ilalabas ko yung totoo. Just totoo naman. No more sugar coating. At saka, ako na mismo yung nadamay dito eh. Ayoko tong gamitin tong video na to for cloud kasi alam ko may involved dito. So, gusto ko maging totoo lang. Maging honest lang. Kahit hindi naging honest yung ibang tao sa paligid ko, sa paligid namin. Way back 2014, yun yung time bago ko umalis ng Pinas. Nakasama ko pa si Dad, if I'm not mistaken. Nakausap ko pa, nakasama ko si Dad, nakasama ko pa si Tonet. Okay? Sorry kung nag-name drop, pero hindi ko kasi matanggap saan banda ako naging madamot. At ang pangit lang din sa part ko na naging madamot akong ate, kahit hindi naman. Regarding sa cellphone number ni Dad, na paulit-ulit niya sinasabi na wag ibibigay kahit kanino yung number niya. Kay Daddy na mismo nanggaling yun. Hindi sa akin. Pero, maigi na lang, mayroong friend si Dad na pwedeng takbuhan ni Tita regarding sa number ni Daddy. Kasi ako, nagpakaanak lang naman ako that time kasi ang sabi niya, bawal niyang ibigay yung number niya. At pilit niyang ayaw ibigay that time kasi ang sabi lang niya is basta. Okay? Malinaw? So, sino yun sa ating dalawa nagsisinungaling? Kasi ako yung mas nakasama ng matagal eh. Ako yung mas nakasama ng matagal. Doon naiintindihan ko, kaya ako yung babanding ni Dad kasi syempre madaming pagkukulang din si Dad that time. Kasi lagi niyang sinasabi, paghihingi tayo ng sustento sa kanya, is wala siyang pera. Wala siyang pera kasi nagamit na, kasi nakapag out of town na. Diba? Kaya hindi ako makamove forward kasi hindi ko matanggap na kahit na meron kang sariling buhay, pilit kang sinisiraan ng ibang tao sa paligid mo at sinasabi kung ano-ano na hindi maganda sa'yo. No, which is walang katutukan at walang patunay. Naging madamot ako. At nung time na hindi nagsusustento sa atin si Dad, buti nag-abroad ako. Hindi ito panunumbat, it's just to remind you na parehas tayong walang-wala that time. Nagbigay ako kay Tita, sa mami mo na kahit papano, kahit magkano, at least na-appreciate. At least kahit papano nagbigay ako. Hindi na yung pakaisumbat, pero at least, kasi gusto ko, that time, anong kot bilang only child, alam ni Dad yun. Kaya marami tayo, diba? Sakit lang sa dibdib kasi nagmukha akong masama. Para lang makinabang sila sa'yo. Para, alam mo yun, tama yung pinost ni Tita nung nakaraan eh. Yung pagtulong hindi yan obligasyon. Hindi yan ginagawang obligasyon. Kung nakatulong ka, bukal yun sa'yo. Ginawa mo lang yung part mo. But then again, kung pakiramdam mo is naaabuso ka na, at saka tandaan mo, ka-age ko lang yung kinakasama ni Dad. Baka naman kaya yung tumingin sa sarili niya paa, gumawa siya ng pagkakakitaan niya, hindi yung nakahilata lang siya dyan. Tapos, nakaasa na sa pera ng iba. Waiting kung kailan masusustento yung mga junakis niya. Kung mayroong negosyo man sila, kung nag-reseller siya, thank you. Kasi kahit papano, hindi na siya nakaasa sa pera ng iba. Sana naman lang, no?
Sana man lang, yung ginawa nyo sa akin, may balik din sa inyo ng triple. Kasi ako yung naapektuhan dito eh. May yung struggle ako financially. Kasi alam ko, darating din yung time. Makikisama din sa akin yung goal ko, mga plano ko. Lahat ang ambition ko. Kasi nga ambisyosa ako eh. Sumobra din kasi kayo. Pinush nyo ako sa limit. Kung hanggang saan lang ako. Tsaka nga pala dun sa nakasama ni Dad, or kinakasama ni Daddy. Please na, wag ka nang gumawa ng kasino-kaningan, mga walang patotoo. Kasi may balik din yan sa'yo. Ibalik yan sa'yo. Sumasagirl ka pa. Di mo deserve. Di mo deserve. Dahil sa'yo, ikaw ang punot dulo nito. Kaya nga may padek, di ba? Hindi ako para manggulo, pero ang ginawa mo, gulo. At least ako, nag-struggle ako financially. Kasi masarap talagang pakinabangan yung perang pinaghirapan mo at hindi pera ng pinaghirapan ng ibang tao. Kung successful man si Tonet, fine with me. Sino ba ako para i-judge pa siya? Ginudge na nga siya ng ibang tao. I-judge ko pa ba? Idadagdagan ko pa ba? Nagalit ako sa ginawa niya, oo. Pero hanggang doon lang yun. So yung galit ko, umuho pa naman. Sobra. As in, sobra. Sobrang sama ng papel ko sa earth. Grabe. Hindi ko matanggap. At hindi ko rin maintindihan bakit tinahayaan ng ibang tao. Ayoko umiyak. Di bagay. Yun lang. Yun lang gusto ko i-share dito sa video na to. And, sana yung gaya ko, na meron ng modern, modern family. Sana hindi kayo nag-i-struggle na ganito. Sana lahat ng tao sa paligid nyo ay naging totoo. Naging honest sa inyo. Pinakita ko ano yung totoo sa kanila. Hindi ko ano yung peke. Walang masama kung maging honest ka. Pero sobrang ginawa nyo sa akin. Sana lang. Sana lumabas din yung totoo.